ang matinding pag-amin, revelasyon ni Sara Duterte. Na nasasarapan siyang makipagtalik bago matulog. At yan ang kanyang ginagawa. Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin. Love is giving yourself unconditionally to others. Grabe po na yung before sleep. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi ito. Sara Duterte, nasasarapan nakipagtalik bago matulog. Iyan ho ang matinding revelasyon. Iyan ho ang matinding pagsisiwalat ni Sara Duterte. Pasintabi ho sa mga minor de edad na nanonood, ito po ay usapan na pagtatalik muna at marami pang iba ang matutuklasan nyo, mga mahal, kung taga-subaybay. Nako, ay matindi ho ito. Huling-huli. Sa pag-amin na ito ni Sara Duterte ay mas nasasarapan makipagtalik bago siya matulog. Nako, ay matindi ho ito. Sa bagay, mabuti po at siya ay umaamin. Mga mahal kong taga-subaybay. Hindi niya po nililihim, hindi niya tinatago, kaya taas noo niyang isiniwalat, taas noo niyang ibinahagi sa Republika ng Pilipinas at buong mundo na talagang masarap makipagtalik bago siya matulog, at yan ang kanyang ginagawa ni Sara Duterte. Ay matindi ho ito. Mga kaibigan, sa bagay, karapatan din ho ni Sara Duterte na lumigaya. Lalong-lalo na ho bago matulog, dahil yan ang kanyang binabanggit, yan ang kanyang binulgar. Talagang masarap makipagtalik bago matulog. Hindi po ito fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't bibigyan po natin ng linaw. Samahan niyo po akong pakinggan, panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo, dahil mismo ito ay actual interview na actual na pagsisiwalat ni Sara Duterte. Mismo galing ho sa bibig niya. Samahan niyo po ako mga kaibigan, panoorin na ko ho. Ay matindi ito. Hindi lang ho yan tungkol sa pakipagtalik ang matutuklasan mo dito, at napakarami pang iba, mga mahal kung taga-subaybay. Heto po, wag na nating patagalin. Shout out po sa lahat. Buong Pilipinas, mahalin natin ang Pilipinas. True love or world peace? World peace. What is love? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda o talino? Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Taong hinahanap ko after the long tiring day. Mga anak? Mga anak. DepEd or OVP? DepEd and OVP. Mayor or vice? Pasensya na po mga kaibigan kung ito ang ibinahagi ko po sa inyo, sapagkat ito ang pinagtutuunan ng pansin ni Sara Duterte ho. Sa bagay, karapatan niya ho. Karapatan lumigaya. Ito ang tinatawag na pastok. At huwag po kayong aalis, dahil dito sa bandang gitna ng ibabahagi ko po sa inyo ay matutuklasan nyo po na talagang inamin niya na masarap ay makipagtalik at nasasarapan siya bago matulog. Ayan po naman ay normal. Normal yan. Kaya lang ho ay siyempre bilang vice presidente siya, ay karapatan din po natin bigyan ng anumang public opinion, dahil marami ho ang nagbibigay ng anumang public opinion. Tambayan doon po
sa ika nga yung mga comment section. Ito ho yung actual interview niya. Kita ba? Medyo blurred dito sa aking sasakyan. Na-blurred ata, no? Ayan. Eto. Sandali. Yan po mga kaibigan. Yan yun. Eto ho, nakapanapanabi ko itong susunod pa ng mga isisiwalat ni Sara Duterte. Umuungol. Mayor and Vice President. Pwede man ha? One thing you are not good at. And one thing you are not good at. Computers. Sexiest man in the Philippines. Unsay sexy gani kanang gwapong lawas? Macho. Si PRD. Favorite politician. Day Sara Duterte. Oo, hindi. Martin. Ayan na, favorite politician daw. Itong si Inday Sara Duterte. Ako. Karapatan din niya ho yun. Na buhatin niya at purihin ang kanyang pagkatao. Sapagkat tinatanong siya kung ano ang paborito niyang politician, ay siyempre sinagot niya naman ng diretsuhan na si Inday Sara, yung kanyang sarili niya, ang paborito. Ito pa, mga kaibigan. Di ba si VP Sara? Of course not. No. Ayun, describe yourself in 3 words. Resilient, brave, and with a good sense of humor. Yung last na ng VP, BBM o Martin Romualdez? Ayan, nag-back out siya bigla doon. Ayan, no, tumalikod. Pinapakita ko, nag-back out at sinundan ng mga bodyguard na pinapasildo ng taong bayan. Nag-back out kung tinanong, BBM o Martin Romualdez, pinamimili siya, biglang nag-back out. At sinundan ng maraming bodyguard. Yan, no, medyo blurred data. Ayan, no. At yung mga bodyguard na ho yan, ay pinapasildo ho ng taong bayan. Pinapasildo nyo ho sa pamamagitan ng tax. Eto, mga kaibigan, ang tinutumbok natin at bigyan ng anumang highlight. Itong susunod na ibabahagi ko po sa inyo. Ang matinding pag-amin, revelasyon ni Sara Duterte. Na nasasarapan siyang makipagtalik bago matulog. At yan ang kanyang ginagawa. Ito po mga kaibigan, pakinggan po natin. Dali lang ha? Lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. Off, permi. Sex or chocolate? Both. Best time for sex. Grabe po no yung or before sleep. Metro Davao o Metro Manila o Davao City? Davao City, of course. Ayan mga kaibigan, din namin niya po doon. Tinanong, the best time para makipag-sex, ang sabi niya ho, ay before sleep, bago matulog. Para sa lubos niyo pong pangunawa, mga kaibigan, ay ulitin ko po at iparinig muli sa inyo. Eto. Lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. Off, permi. Sex or chocolate? Both. Best time for sex. Grabe po no yung or before sleep. Metro Davao o Metro Manila o Davao City? Davao City, of course. Ayan, maliwanag po, mga kaibigan. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news ng pag-amin ni Sara Duterte. The best time para makipag-sex siya ay itong bago siya matulog. Mga kaibigan, nako, ay matindi ano, di ba? Talagang sabagay, karapatan niya po yun. Karapatang lumigaya. Di ba? Any reaction ho? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Dito ho, sa isiniwalat na marami ni Sara Duterte at na binigyan po natin ng highlight. Kung susuriin po natin, at yan po naman ay on the record, na nasasarapan talaga itong si Sara Duterte makipagtalik bago matulog, at yan ang kanyang ginagawa. Nako ho,
Mga kaibigan, kaunting tulong lang ho na gusto ko po kayong tanungin. Kapag nabigyan ho kayo ng anumang pagkakataon na maging isang reporter o nagtatanong, kapag nabigyan kayo ng pagkakataon na magtanong kay Sara Duterte, like example lang ho ito kapag nabigyan kayo ng pagkakataon na magtanong kay Sara Duterte, ano ang itatanong nyo ho dito kay Sara Duterte? Itatanong nyo po ba itong tungkol sa sex, confidential funds, at marami pang iba? Bukas po ang ating comment section at pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion diyan no sa post na yan. Shoutout News 5 at ang sabi nga ng mga ng taong bayan, pepera ang kanyang mga tagasunod na nililin lang, niloloko lang nitong si Sara Duterte na matagal na at patuloy na panluloko sa taong bayan. Instead, sa halip na sagutin ang mga katanungan nakapakipakinabang ng taong bayan, katulad ng ang mga issue na pinasasagot sa kanya ay hindi po masagot. Ba't ito tungkol sa sex na siya lang ang makikinabang ay makasarili talaga, ay mabilis niya pong sagutin, mga kaibigan. Na only in the Philippines na ito lang ang nakikita ko na isang vice presidente na naging vice presidente na mabilis sumagot ho kapag ang usapan ay tungkol sa sex. Ba't pang pag-uusapan ho ay ikagaganda ng takbo ng ating Republika ng Pilipinas, ay siya ho ay no comment. Pero pagdating sa sex, itong Sara Duterte mabilis ho na sumagot. Naku, kinulang tayo sa oras. Bigyan po natin ng part ito. Any reaction dyan po sa comment section. Pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.